Sa pagpapatuloy po ng pagsugpo naman sa mga terorista sa Marawi City, muli raw gagamit ng A-50 fighter jets ang militar. Ang mga sundalo mataas daw ang moral dahil sa natatanggap na suporta mula po sa pamahalaan. Balitang hatid ng aking partner na si Rafi Tima. Inabutan ko si Aslia sa loob ng gym sa bayan ng Bubong na evacuation center ngayon. Nag-aayos siya ng paninda sa halip na nakapila sa relief goods. Sa likod ng kanyang mga ngiti, malungkot daw ang mawalay sa kanyang mga magulang na napahiwalay ng evacuation center at ngayon nasa Iligan. Minsan matawag sila saan daw kami kumukuha ng relief. Kahit paano na, kahit nakapagtinda ako dito, mahirap pa rin. Tupok na raw ang pinagkukunan nila ng kabuhayan sa Marawi at ngayon, nagtitiis sa buhay bakwit. Panay raw ang iyak ng kanyang ama tuwing siya'y tumatawag. Wala siyang mabili ng mga gamot niya kasi may sakit yun. Opo, ng nanay ko may maintenance yun. Inaasa nila yung anak buhay nila doon sa Marawi. Na yun na, walang-wala na. Maswerte pa si Aslia dahil nakapagtitinda pa. Karamihan sa halos 3,000 evacuees dito, nagtitiis sa madalang na pagdating ng supply. 5 dump trucks ng relief goods mula ARMM at Lanao del Sur Provincial Government ang dumaan sa danger area at nakalusot papasok sa Bubong Lanao del Sur. Sa ngayon, ang pagtawid dito sa Lake Lanao ang pinakaligtas pa rin paraan para marating ng ilang bayan na malapit sa Marawi City dito sa paligid ng Lawa. Pero dahil hindi pa rin ligtas na makadaan dito sa may main battle area. Sa nakaraang mahigit 2 buwan, 6 na relief supplies pa lang ang nakakarating dito. Ang gamot, kulang na kulang. Kung may nagbibigay ng relief good, kung may sobra, hinahati-hati namin, pinapamigay namin sa mga residente dito sa Bubong ko. Mas lalala yung in-expect natin na worst na mangyayari. You have increasing prices of commodities. You have people who are hungry. You have people who are dying. Because walang gamot. Ni simpleng diarrhea, hindi nga nila masolusyonan. Apela nila, pagtunan din daw sana ng pansin ng national government ang ibang bayan sa labas ng Marawi. Ang militar naman patuloy daw nakakaabante sa main battle area. Malapitan na ngayon ang bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at terorista. Pero kahit mas mapanganib na ang misyon, mataas pa rin daw ang moral ng mga sundalo. Sa isang pagkakataon, nagkatuwaan pa sila at kumanta ng Marine Hymn. Sabay pasabog sa kuta ng kalaban. Isa raw sa nagpapalakas sa kanilang loob ang natatanggap nilang suporta, hindi lang sa publiko, kundi maging sa matataas na opisyal ng gobyerno. Bumisita si AFP Chief of Staff General Eduardo Año sa loob ng main battle area. Nakipag-boodle fight pa siya sa tropa na nasa kulang 1 kilometro lang mula sa kalaban. Pero inaasahan na ng AFP na habang nasusukol ang mga terorista, lalong magiging madugo ang laban. Mula ng nakaraang linggo, nadagdagan din ang 2 patay sa tropa ng gobyerno. Sa ngayon, 116 na ang patay sa kanila. Kabilang dito ang 2 sundalong nasawi nitong July 12 matapos bumagsak ang bomba mula sa FA-50 fighter jet ng militar sa mismong pinosisyonan ng mga sundalo. Matatanda ang itinigil ang paggamit ng aircraft kasunod nito. Pero ngayon inanunsyo ng militar ang pagpapatuloy ng airstrike sa Marawi gamit ang FA-50 fighter jets. What is sure is that thus far, sa initial investigation, walang nakitang diferensya sa eroplano at saka sa piloto. That's why these FA-50s were cleared to fly again. Giit ng AFP, hindi ang aircraft o ang piloto nito ang responsable sa nangyaring friendly fire, bagamat hindi pa raw nila matukoy ang eksaktong dahilan nito. Gagamitin din sa military operation ang 18 armored tanks na dumating sa Iligan City. Rafi Tima, GMA News.